Malungkot at nasasaktan pa rin si JM habang iniisip ang namayapang asawa. Kung kaya lamang niyang ibalik ang oras at panahon, ay sisikapin niyang huwag sigawan ng asawa upang hindi na lumala ang kanilang away-asawa. Ngunit huli na ang lahat. Dahil 1 taon na simula nang mailibing ang ginang dahil sa trahedyang hindi niya sinasadya. Napapikit pa ng mamata ang 38 anyos na CEO at pasimpleng hinawakan ng kanyang kamay na nanginginig. Tuwing naiisip o namimiss niya kasi ang namayapang asawa, ay inaatake siya ng anxiety na tanging siya lang ang may alam na meron siya niyon. Kaya ko to. 1 taon ang lumipas at alam kong malalampasan ko to. Asawa ko, kung nasan ka man ngayon, sana na may tulungan mo akong makausad sa malungkot kong mundo. Halos mabaliw si JM nang malaman niyang namatay ang kanyang asawa dahil nabangga ang sinakyan nilang sasakyan sa isang building. Dead on the spot ang ginang at kritikal naman ang CEO. Nalaman na lamang ni JM na inabot na pala siya ng 1 buwan sa ICU bago nagising. At ngayon, mag-isa niyang hinaharap ang araw at gabi na puno ng pagsisisi at pangungulila sa kanyang yumaong asawa. Tumingin si JM sa labas ng kanyang matayog na building at nakita niyang takip silim na pala sa labas, kaya kukonti na lamang ang tao sa loob ng kanyang kumpanya. Tahimik na nagmasid ang binatang balo nang biglang pumasok sa loob ang kanyang kapatid na babae. "How's your day, kuya?" I'm fine. Oh, napasyal ka rito. Tapos ka na sa trabaho mo? "Yes, kuya. I'm here to check on you. At sa tingin ko ay tamang-tama ang dating ko dahil nalulungkot ka na naman." Wala to, sis. Umuwi ka na sa bahay dahil doon ako uuwi ngayon sa bahay ko. "What for, kuya? Para mas malungkot ka palalo? Alam mo, kuya, dapat sa'yo magliwaliw. Huwag ka nang munang umuwi sa bahay ninyo. Dahil lalo ka lang malulungkot doon. Pinapahirapan mo lang sarili mo lalo na sa ginagawa mo." Just leave me alone, sis. Gusto ko mapag-isa. Ay, fine. I'll leave you alone. Pero sana naman, huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Kuya, it's been a year. Please, patawarin mo ng sarili mo. Don't blame yourself. It's just that hindi mo lang talaga napigilan ang pagkawala ni ate. Tumigil ka na. Iwan mo na ako. At huwag kang pupunta rito kung wala ka rin namang kailangan. I'm here, kuya, dahil kapatid mo ko. At bilang kapatid mo, obligasyon kong tingnan at isipin ka. Ay, sige na, alis na ako. Isipin mo mabuti ang sinabi ko, kuya, ha? Kung kailangan mong mag-unwind muna, then go for it. Huwag mo lang ikulong ang sarili mo dito sa kumpanya mo. Umalis na ang babae at tahimik namang naiwan ng lalaki sa loob. Tumulo pa ang luha ni JM sa mga mata at napatingin sa taas. Oh God, bakit ang hirap ng naranasan ko noon hanggang ngayon? All I did is to love her, pero bakit ganito kahirap? Mabilis lumipas ang oras at tahimik na lumabas ang opisina si JM. Uuwi na sana siya sa kanilang bahay nang nawayapan niyang asawa, ngunit naisip ng kanyang kapatid at ang lahat ng sinabi nito. Tahimik siyang umupo sa kanyang magarang sasakyan at pinaandar yun. Wala siyang naisip na lugar sa kanyang pupuntahan, kaya bahala na kung saan siya dalhin ang sasakyan niya. Tahimik niyang pinagmasdan ang magagandang tanawin sa gabi hanggang sa pasimple siyang nagulat dahil papalabas na pala siya ng syudad. Imbes na bumalik sa dating daan, pinagpatuloy ni JM ang pagdadrive hanggang sa mapunta siya sa medyo tahimik na lugar. Nang tingnan niya ang kanyang GPS, ay alam niyang hindi naman siya ganoon kalayo sa syudad. Sa kabilang banda naman, si Eliza ay tahimik na nagmamasid sa bisita ng kanyang tiyahin. 18 pa lamang siya nang ipasok sa bahay aliwan na pag-aari ng kanyang tiyahin na si Tonet, na dati ring nurse sa isang kilalang ospital ng syudad. Simula pagkabata ay nakatira at kasama na ni Eliza ang ginang hanggang sa lumaki siya. Ramdam ni Eliza ang mahal siya ng ginang, ngunit ang kinalulungkot lamang niya ay kusa siyang binebenta ng ginang sa kalalakihang
nagagawi sa tagong lugar na yun kung nasaan ang negosyo nito. Tita Tonette, ayoko kong magpagalaw sa mga customers ninyo. Naiiyak pang wika ng dalaga nung unang pasok niya sa bahay aliwan ng tiyahin. Tumahimik kang bata ka. Imbes na tulungan mo akong magkapera, ay mukhang aayaw ka pa. Paano ako makakabawi sa'yo, ha? Alam mong malaki nang nagastos ko sa'yo simula nang isilang ka. Tita Tonette naman, pwede naman po ako magtrabaho sa syudad at babayaran po kita kahit magkano pa po ito. Tumigil ka nga, sabi. Sundin mo na lang ako kung ayaw mong saktan kita. Napaiyak na lamang si Eliza sa kanyang unang gabi dahil kahit anong gawin niya, ayaw makinig ng ginang sa kanya. Ayaw rin naman ang dalagang iwan ng tiyahin, lalo pat may katandaan na ito at sila na lamang dalawang magkasama sa buhay. Hindi kilala ni Eliza ang kanyang mga magulang dahil mahigpit siyang pinagbabawalan ng kanyang tiyahin na magtanong tungkol dito. At 2 taon nang nakalipas, patuloy pa rin si Eliza sa pagbebenta ng laman. Matuwa lamang ang kanyang tiyahing si Tonette. At sa gabing yon, natutuwa nga si Eliza dahil napansin niyang walang gaanong bisita o customer ang kanilang bahay aliwan. Tahimik siyang nagmamasid sa paligid at napangiti nang makita sa orasan na magsasarado na sila anumang sandali. Ibig sabihin, malinis si Eliza sa gabing yon at hindi magagalaw ng kung sino. At anong iningiti-ngiti mo dyan, Eliza? Maglinis ka na dahil magsasarado na tayo. Ay, malas yata tayo ngayong gabi dahil wala man lamang ni isang customer na dumayo rito sa atin. Ibig sabihin, wala tayong kita ngayong gabi. Hayaan niyo po, tita, at magsisimula na akong maghanap ng trabaho sa syudad. Dahil sa tingin ko hindi na ganun kalaki ang kita natin ngayon kumpara noon. Ano? Hindi! Dito ka lang at huwag kang magbabalak na pumunta ng syudad. Ngayon lamang tumatumal, Eliza. Bukas o sa makalawa, dadagsa na muli ang customers mo rito. Kaya huwag kang mag-iisip ng magtrabaho sa syudad. Parang sinampal si Eliza sa mabibigat na salita ng kanyang tiyahin. Pinamukha lamang nito na habang buhay siyang magbebenta ng laman at wala nang karapatang umalis sa lugar na yon. Nagsimula ng manubig ang mga mata ng 20 anyos na dalaga at agad napahawak sa kulubot na kamay ng tiyahin. Pero tita, paano ho kung mawala kayo? Di mag-isa na lamang ako rito. At saka, alam po ninyong hindi to buhay na gusto ko. Ayokong tumandang bayaran, Tita Tonette. Basta, ayoko. Saka mo na yan pag-isipan kung patay na ako. Maglinis ka na dyan. Napaupo na lamang si Eliza nang bawiin ng ginang ang kamay nito. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang luha sa mata at napayakap sa lamang sa kanyang sarili. Pakiramdam ni Eliza, sobrang dumi niya na at lalo pa siyang madudumihan kung sakaling tatanda siya sa lugar na yon. Tahimik na naglinis si Eliza kahit alam niyang wala namang alikabok at dumi sa lugar dahil dalawa lamang sila doon sa mga oras na yon. Samantalang si JM naman ay agad napansin sa kanyang mamahaling relong oras. At malalim na rin ang gabi kaya nagdesisyon siyang lumiko sa isang makihipot na daan upang makabalik na ng syudad. Ngunit agad natigil ang kanyang sasakyan nang mapansin ng isang iba't ibang klaseng ilaw sa di kalayuan. Agad nagtagpo ang kilay ng CEO at pinaandar muli ang sasakyan at pinuntahan ang pinanggagalingan ng ilaw. Namangha pa si JM dahil nakita niyang isang may kalakihang bahay na pinagmulan ng mga ilaw at nakita niyang bahay aliwan iyon. Nabasa rin niya sa karatula sa labas na kumpleto ang lugar. Pwedeng mag-inom, kumanta, kumain, at natigil ang binatang balo sa panghuling nabasa. Pampainit ng katawan? Anong klaseng offer yan? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Huminga ng malalim si JM at agad bumaba ng sasakyan. Well, wala naman sigurong masama kung papasok ako rito. At nasa malayong lugar rin naman to. May magagawi ba rito? Wala naman sigurong mawawala sa akin kung papasok ako. Wika niya sa kanyang sarili at agad na pumasok sa loob.
Nakita niyang isang babaeng nakatalikod habang naglilinis ng mesa, kaya agad siyang tumikhim rito. Napalingon naman ng babae at kapwa pa sila nagulat nang magtama ang kanilang mga mata. Natigilan si JM ng mga sandaling yon dahil kalat ang itim na likido sa mata ng babaeng humarap sa kanya na tila ba'y galing to sa pag-iyak. Samantalang nagulat din si Eliza dahil yun ang unang beses na makakita siya ng gwapo, matipuno at matangkad na lalaking pumasok sa kanilang bahay aliwan. Madalas kasi gusgusin at matatanda ang kanilang customers. Kaya napatulala talaga siya nang makita ito. Miss? Are you okay? You look mess. Ha? May kailangan ho kayo, sir? Nothing much. Curious lang ako sa lugar ninyo. At ngayon lamang ako napadpad rito. Lahat naman po kayo, napag-awi lang dito. May gusto ho ba kayo? Gutom po kayo? Nauuhaw? Meron po kami rito. Nilibot ni JM ang kaning paningin sa loob ng bahay at saktong kumulo na rin ang kanyang tiyan. Hudyat na gutom na siya. Fine then. Bigyan mo nga ako ng lahat ng masasarap niyo na putahe rito. At 3 beer na rin at malamig na tubig. Naku sir, paano ba yan? Masarap ho lahat ng putahe namin rito eh. Lulutuin ko po ba lahat? Sure. Take out ko na lang kung hindi ko maubos. Medyo gutom na rin ako eh. Sige po. Just give me 30 minutes po. At makakakain na rin po kayo agad. Sure. Miss? Yes po. May iba pa po ba kayong kailangan, sir? Wala naman. I just want to ask kung ganyan ba talagang mukha mo? Hindi pa naman kasi Halloween pero parang pang Halloween ang makeup mo eh. Ha? Anong sinasabi niyo, sir? Hindi na natapos ni Eliza ang balak sabihin dahil lang tingnan niya sa malaking salamin na nakasabit sa bahay ang kanyang muka. Napatigil siya. Napakura pa ang dalaga na tila kinikilalang nasa kanyang harapan sa kanya naiintindihan ng sitwasyon. Agad nanlaki ang kanyang mamata nang makitang nagkalat ang kanyang maskara sa mata at mukha. Naku, sorry po. Nakalimutan ko pong burahin ang Halloween makeup ko kanina. Excited ho kasi ako masyado. Kahit alam kong Easter month pa next month. Huwag po kayong mag-alala sir at buburahin ko to ora mismo. Natawa na lamang ng mahina si JM dahil alam niyang nagsisinungaling ang babae. Base na rin sa reaksyon nito. Ngunit agad rin siyang napatigil dahil naisip niya ang kanyang huling tawa ay nung kasama pa niya ang yumaong asawa. At dahil nga sa simpleng maskarang nakakalat sa mukha ng babae, tumatawa na siya. Sige na. Magluto ka na. At hihintayin ko ang pagkain rito. Sige po. Kumanta ho muna ka dyan sa videokehan at libre ho yan ngayong gabi. Hindi na sumagot si JM at tahimik namang tumalikod si Eliza dito. Nakaramdam ng tuwa si Eliza sa kanyang puso dahil pakiramdam niya ay mabait at hindi bastos ang kanyang customer ngayong gabi. Baka natakot sa mukha mo, girl. Mukha kang panda pero yung payat version. Natatawa na lamang niyang wika sa kanyang sarili at agad inayos ang kanyang mukha. Agad rin siyang nagluto dahil 5 putaheng lulutuin niya para sa bisita. Napapakanta pa si Eliza habang nagluluto at hindi niya napansin ang kanyang tiyaheng nasa likuran na pala niya. Ang saya mo yata ngayon, Eliza. At bakit ka nagluluto riyan? Sinong kakain yan? Ako? Ay, andyan ho pala kayo, tita. May bisita ho tayo sa labas kaya nagluto po ako. Nag-order ho kasi siya ng mga pagkain natin dahil gutom po siya. Talaga? Ibig sabihin hindi tayo zero ngayong gabi? Ay, tinanong mo ba kung gusto niya ng pampainit ng katawan? Kailangan may extra order rin siya, iha, upang makarami tayo. Kahit 10,000 ay okay na. Agad na natigilan si Eliza at napatingin sa kanyang tiyahin. Buong akala niya ay matutuwa ito dahil maraming order na pagkain. Pero iba pa rin palang iniisip nito. Tita, hindi ho siya nag-order ng extra service o pampainit po ng katawan. At may regla ho ako ngayon, tita. Kaya hindi po ako pwede. Tse! Noon naman, kahit may regla ka, nagpapagamit ka.
Ngayon ka pa aarte? Mukhang mayaman ho kasi ang customer, tita. Ayoko pong madungisan siya lalo pat kung sino-sino na hong nakagalaw sa akin. Tumahimik ka dyan, Eliza. Huwag kang duwag. Isipin mo ang bukas nating dalawa. Ngayon ka pa ba aayaw? Ikaw na rin ang may sabi na mayaman ang lalaki sa labas. Ibig sabihin, malaki ang makukuha nating datong sa kanya. Bilisan mo dyan ha, at ako na munang mag-e-entertain sa kanya. Napailing na lamang si Eliza at napahilot sa kanyang ulo. Sumasakit na rin kasi ang kanyang ulo sa mga oras na yon at ramdam niya ang stress sa kanyang utak at pagod na rin ang kanyang buong katawan. Sa labas naman ng kusina ay si JM na agad nagulat nang lumabas ang isang maganda ngunit may katandaang babae. Base sa suot nito ay mukha itong mayaman na napadpad sa tagong lugar. Hi, iho! Tama nga ang pamangking kong si Eliza. May bisita nga kami ngayong gabi. Salamat na't napadpad ka rito sa amin, iho. Hindi ka magsisisi dahil kumpleto kami rito. May iba ka pa bang gusto bukod sa pagkain? Beer ho, tsaka tubig. At walang anuman ho, ma'am. Hindi ko rin po kasi alam na meron palang gantong lugar sa inyo eh. Halos hindi kayo napapansin agad dahil makipot ang daan rito papasok. Ay, naku, tama ka riyan, iho. Ay, oo nga pala. May special offer ako sa iyo. Baka lang naman kailangan mo rin ang magpapainit sa iyo ngayong gabi. Dahil ikaw lang naman ang nag-awi rito ngayong gabi. 10,000 iho. 10,000 piso. At malalasap mo ng init na kailan may hindi mo nararamdaman sa buong buhay mo. Napatigal si JM sa kanyang narinig. Alam niyang hindi nagbibiro ang ginang dahil desperada ang mukha nito. May iba po kayong kasama rito? Bukod doon sa babaeng nagluluto sa loob? Naku, wala. Kami lamang ng pamangkin ko ang nagpapatakbo nitong bahay aliwan o beer house namin. So ang sinasabi ko siyang pwedeng magpainit sa iyo ay walang iba kundi si Eliza. Ang maganda, makinis at sexy kong pamangkin. Halos matigil sa paghinga ang binata dahil matapos magsalita ang ginang ay siya namang pagbukas ng kurtina at lumabas na rin si Eliza na may bitbit na pagkain. Tila tumigil ang mundo ni JM, lalo na nang makita niya kung gaano kaganda ang babae. Hindi na madungis ang mukha nito at napagtanto niyang tama ang ginang dahil sobrang kinis ang balat nito na para bang anak ng mayamang negosyante. May kaliitan din ang mukha ni Eliza na lalong nagbibigay ganda rito. Oh, di ba? Magandang pamangkin ko, sir. 10,000 lang, sir. Makakasama mo na siya ngayong gabi. Agad namang napailing si JM at tiningnan muli ang ginang. Pagkain ho ang kailangan ko, ma'am. Kaya pasensya na ho. At may asawa na ho ako. Agad na pinakita ng binatang balo ang kaning singsing na hanggang ngayon, suot-suot niya pa rin. Napaiwas naman ang tingin si Eliza nang makita ang singsing ng lalaki. Pasimple niyang nilapag ang pagkain sa mesa at tumingin dito. 5 different orders po, sir. Enjoy your food po. Tahimik na kumuha ng beer at tubig ang dalaga at muling lumapit kay JM. Tawagin niyo po ako, sir, kung meron pa po kayong kailangan, ha? Andun lang po kami ni tita sa loob ng kusina. Hindi na nga hinintay ng dalagang sumagot ang bisita at basta na lamang siyang tumalikod at mabilis namang sumunod sa kanya sa ginang tunet. Ano yun, Eliza, ha? Bakit nag-a-attitude ka sa bisita? Tita, please. Tama na. Hindi ka ba nakakaramdam ng hiya kanina? Tita, hindi po siya interesado sa akin. At nakakasilaw po ang wedding ring niya. Tanga ka ba o bulag? Nakita mo bang reaksyon niya kanina nang tingnan ka niya? Natulala siya, Eliza. Ibig sabihin lamang niyon, nagandahan siya sa'yo. Kailangan niya lang ng konting push, iha. Pero anong ginawa mo? Nag-iinarte ka pa at umalis na lamang basta. Tita Toneth, hindi ho ako nag-iinarte. Kailangan ko lang isave ang mukha nating dalawa. Talagmumukha po tayong desperada eh. Tsaka tita, sa loob ng 2 taon, lahat ng naging customer ko, halos nagkandara pa sa akin. Ngayon lamang ako napahiya ng ganito. Galit na galit pa rin ang ginang na halos gusto nang kainin si Eliza. Ngunit,
Nanindigan si Eliza at sinagot-sagot ang babae. Sa huli, umakyat ang silid ang ginang at iniwan siya sa kusina. Napailing na lamang si Eliza at tahimik na umupo. Ang totoo ay, nakaramdam siya ng panghihinayang sa unang pagkakataon. Dahil ramdam niyang ibang lalaking kumakain ngayon sa labas kaysa sa mga naging customer niya. Tila'y nalulungkot si Eliza sa hindi mawaring dahilan. Sa labas naman ay si JM na tahimik na kumakain sa niluto ni Eliza. Nasasarapan siya sa lahat ng pagkain na halos maubusin ang mga putahe. Hanggang sinapatigil siya dahil bumabagabag pa rin sa kanyang isipan ang sinabi ng tiyahin ng babae. Is she selling Eliza every night? Pamangkin pa talaga niyang binibenta niya. Ibig bang sabihin kung sino-sino ng lalaking nakatikim sa babaeng yun? Kung matagal tong beer house na to, then matagal na rin binibenta ni Eliza ang kanyang katawan. Sayang naman. Napailing si JM na tila ba agad na wala ang kanyang ganang kumain. Pasimple siyang tumingin sa pintuan kung saan pumasok ang dalawang babae, ngunit hindi niya ito makita at tahimik lamang sa loob. Pinagpatuloy na lamang ni JM ang pagkain kahit nawala na siya ng gana. Maya-maya pa, nagtakang nakaupong si Eliza dahil may dalawang motor na pumarada sa labas ng bahay. Kahit oras na upang magsarado siya ng tindahan. At nang silipin niya ito, agad siyang napasinghap dahil nakikilala niya ang mga lalaki. Ilang beses na itong bumabalik sa kanilang lugar at wala itong ibang gawin kundi uminom at galawin siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Eliza at agad nagsimulang manginig sa takot at kaba. Diyos ko, kailan ba ako makakaalis sa sitwasyong to? Sawa na ho akong galawin ng mga lalaki at iwan na parang basura dito sa tiyahin ko. Sunod-sunod pa ang kanyang paglunok. Nang bumaba ang kanyang tiyahin at napangiti pa to sa kanya bago lumabas at harapin ang karalating lamang ng mga bisita. Rinig na rinig ni Eliza ang tawanan ng kanyang tiyahin kasama ang regular customer nito. Maya-maya pa'y tinawag na siya ng ginang. Iha, gusto ka nilang bayaran. 3 hours lang daw at magsasarado na tayo. Huwag mo nang tanggihan dahil galing pa sila ng syudad at dinarayo ka lamang rito. Hindi nakasagot si Eliza dahil pakiramdam niya ay umatras ng kanyang dila sa kabang nararamdaman. Nang hawakan siya ng isang lalaki, ay saka pa huminga si Eliza at balak sanang umatras at labanan ng gusto ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita, ay biglang natumba ang mesa kung saan nakaupo si JM at nagulat ang lahat, sabay tingin rito. Magkanong binayad ng lalaking yan sa inyo, madam? At dodoblehin ko. Iho, akala ko ba'y ayaw mo sa alaga ko dahil may asawa ka na? Patay na ho ang asawa ko, madam. Kaya sagutin niyo ako. Magkano si Eliza para sa mga pangit na yan? Biglang napasinghap ang lahat, maliban kay JM na seryosong nakikipagtitigan sa dalawang matandang lalaki. Magsasalita na sana ang mga to, ngunit mabilis tong nakawakan sa kamay ni Ginang Tonet. Kalmahan niyo lang muna mga pare, dahil pwede pa naman kayong bumalik bukas. Ano ka ba? Pera-pera tayo rito kaya kahit ubusin ninyo ang kita niyo sa isang buwan, sa tingin ko hindi niyo mapapantay ng poging lalaking yan. Kaya kalma lamang kayo, okay? At ikaw, iho, 10,000 pa rin ang offer ko sa'yo kay Eliza. Deal or no deal? Deal. Pero hindi kami rito kundi sa syudad. Biglang napatigal si Eliza, lalo na ang kanyang tiyahin na si Tonet. Sir, hindi ho papayag ang tita ko sa gusto po ninyo. Lalo pat dito ho ako sa bahay na sanay. Tamang pamangkin ko, iho. Out of limit siya sa ibang lugar. Dito lamang siya sa bahay ko. Then, 5,000 lamang ibabayad ko sa inyo. Bibigay ko na lamang siya sa regular customer ko kung ganon. Tita, gusto ko po kay sir Nais ko pong mag-try sa bago. At sawa na ho ako sa mukha ng mga yan. Kung ganon, payagan mo akong dalhin si Eliza sa syudad, madam. At ibabalik ko siya bukas ng gabi dito sa inyo. 10,000. Deal or no deal?
Wala nang magawa ang ginang sa nais ni JM. Ayaw man sana niyang payagan ng pamangkin sa takot na baka lumayas ito, pero sayang din ang offer ng lalaki sa kanya kaysa sa kanyang regular customer. Ay, o siya. Basta ha, ipapupulis kita sa oras na hindi mo ibabalik rito ang pamangkin ko. At ikaw, Eliza, huwag kang gagawa ng anumang ikagagalit ko. Dahil kulang pang bayad mo sa akin sa pag-aaruga ko sa'yo. Alam mo rin na wala na tayong ibang pamilya. Kaya huwag mo akong iwan rito. Opo, tita. Pangako po uuwi ako. Basta kay Sir Ho ako sisama at hindi po sa dalawang yan. Sir, bayaran niyo na ho si tita at maliligo muna ako. Napangiti na lamang si JM sa di malamang dahilan. Natatawa rin siya nang makitang umalis na lamang ang dalawang matandang lalaki na tila ba't talunan sa isang laro. Tahimik na naglabas ng pera si JM at binigay ito sa ginang. Nagkatitigan pa sila at bigla na lamang nag-iwas ng tingin si Tonet na para bang natakot kay JM. May gusto pa ho kayong ihabilin sa akin, madam? Ha? Wala na. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa pamangkin ko. Dahil sanay na yan sa mga lalaki. Nagmamadali nang tumalikod ang ginang at iniwang nakatayo si JM. Napailing na lamang si JM at tahimik na naghintay kay Eliza. Habang si Eliza naman ay halos mapunit ang muka sa kakangiti. Hindi na maintindihan pero natutuwa siyang malaman na makakatapak muli siya ng syudad nang hindi kasama ang kanyang tiyahin. Ngunit agad ring nawala ang kanyang ngiti nang makita sa kanyang kanan ang tiyahin. Tita Toneth, may ibibigay po kayo sa akin? Wala naman. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako nagbibiro sa sinabi ko kanina na ipapupulis ko ang lalaking yun sa oras na hindi ka makabalik sa akin. Jesus, si tita talaga. Oo na po. Alam ko namang iniisip niyo lang ang kapakanan ko eh. Kaya nga napagtanto ko na importante rin ho pala kayo. At importante rin po pala ako sa inyo. Ayaw mo mang sabihin tita, ramdam ko po. At mahal ko rin kayo. Agad nag-iwas ang tingin ng ginang at agad lumabas ang silid ni Eliza. Nagibit balikat na lamang ang dalaga at binilisan na lamang paghahanda. Ilang saglit pa, natapos na rin siya at agad bumaba ng silid. Nakita rin niya agad ang gwapong binatang balo at tipid siyang ngumiti rito. Salamat sa paghihintay ah. Iuwi mo ako rito bukas 8:00 ng gabi. Got it. Tara na. At hindi na yata bababa ang tiyahin mo. Si Eliza pa mismong nagsarado ng beer house at tahimik nilang nilisan ang lugar. Kakaibang tuwa sa puso ng dalaga habang binabaybay nila ang tahimik na kalsada. Napansin ni JM na panay ang tingin ng dalaga sa labas, kaya binaba niya ang bintana upang malayong makita ni Eliza ang buong lugar. Anong pangalan mo? At bakit nasa poder ka ng tiyahin mo? Eliza Castro. Pamangkin ako ni Tita Toneth at kapatid niya raw ang nanay ko. Wala akong gaanong alam sa mga magulang ko eh. Bastang alam ko lang, si Tita na ang nagpalaki sa akin. Kayo po sir, ano pong pangalan niyo? James McKinley. JM for short. At huwag mo na akong tawagin sir. JM na lang. Ang totoo, wala talaga akong balak na bayaran ka. Kapalit ng, yung pagpapainit sa akin. Talaga ho? Pero bakit nagbagong isip mo? Naisip mo bang magpainit na lamang? Lalo pat malamig sa gantong oras. Nope. Nagbagong isip ko. Dahil naawa ko sa'yo kanina. Any minute ay maiiyak ka ni. Napaiwas ng tingin si Eliza. Buong akala niya ay natipuhan siya nito kaya nagbago ang kanyang isip. Pero naaawa lang pala to sa kanya. Don't get me wrong, Eliza. Maganda ka, sexy at mabait. Pero wala akong balak magbayad ng babae para lamang silang oras sa saya. At kahit wala ng asawa ko, hindi ko pa rin siya pinapalitan rito sa puso ko. Doon na nga lumingon si Eliza at kitang-kita niyang lungkot sa mga mata ng lalaki. Tipid tong umiti, sabay lingon sa kanya, pero kitang-kita at damang-dama niya pa rin ang pait at hinagpis sa puso nito. Naiintindihan kita, JM. At salamat sa awang nararamdaman mo kanina.
Nakatakas ako kahit ilang oras lamang sa tita Tonet ko. Hindi ko kasi maintindihan si tita kung bakit ayaw niyang tumira sa syudad. Alam kong may sapat na ipon na kami, lalo pat malakas naman ang negosyo niya. Ilang lalaki na ba ang nakasiping mo, Eliza? Please, don't get me wrong again. Pero sa tingin ko, bihira lamang ang customer ninyo. Lalo pat tagong lugar yun. Kung alam mo lang, JM, sa 2 taon ko sa pagbebenta ng laman, hindi ko na mabilang kung ilang lalaki nang nakagalaw sa akin. Hindi naman ako binibenta ni tita noon. Ngunit nagbago ang lahat nung mag-18 ako. Wala akong magawa dahil mahal ko ang tita ko at wala na rin akong ibang pamilya. Parang hinaplos ang puso ng binatang balo sa kanyang narinig. Lalo pa siyang naawa kay Eliza, lalo na nang pumikit ito at ninamnamang lamig ng hangin na dumapos sa mukha nito. Sana huminto ang oras upang hindi na muna ako makabalik sa bahay. Kapagod doon, wala akong ibang makita kundi ang bawat sulok ng lugar. Pwede kong bayaran muli ang tita mo para makasama ka pa sa akin kahit ilang araw rito. Naku JM, huwag na. Nakakahiya na masyado. Lalo pat wala ka namang makukuha sa akin ngayon dahil wala ka namang balak na galawin ako. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan akong gawin pagdating natin sa pupuntahan natin. Hindi na sumagot si JM at itinuon na lamang pansin sa daan. Hindi na nag-isip ang binata kung saan dadalhin ng dalaga. Basta na lamang ang pinag-drive ang sasakyan pauwi sa kanyang bahay. Napatulala pa si Eliza nang makapasok sila sa isang subdivision at huminto sila sa isang malaking bahay. Pagpasok pa lamang nila ay pansin na ni Eliza ang mamahaling gamit sa loob. Bahay ko to at wala akong kasama rito. Magpahinga ka muna sa guest room at maliligo lamang ako. At papasok pa ako sa trabaho ko Pili ka lang ng kwarto dyan. Pagising mo, pwede mo akong tawagan gamit ang landline. Ipapasyal kita pag uwi ko. Sige JM, salamat. Nauna nang umakyan si JM sa kanyang silid at tahimik lamang si Eliza sa sala. Maya-maya pa hinilibot ng dalaga ang buong bahay at napangiti pa siya nang makitang isang nakatagong picture frame ng mag-asawa. Nakita ni Eliza ang larawan ni JM at ang yumaong asawa nito. At alam ni Eliza ang panahon yon kung kailan kinasal ang dalawa, lalo pat maraming taong nasa gilid ng mag-asawa. Sayang naman, itinago lang to rito. Maganda sana kung nakadisplay ito. Ilalapag na sana ni Eliza ang picture frame nang bigla siyang natigilan dahil may pumukaw sa kanyang atensyon. Isang babaeng may katandaan ngunit napakagandang babae. Panglima ito sa grupo kasama sina JM. Titig na titig si Eliza na halos mabitawan niya ng larawan dahil nagulat siya pagkahawak ni JM sa kanyang likuran. What are you doing here? JM, ikaw pala. Sorry pinakailaman ko ang gamit mo. Naglakad-lakad lamang ako at nakita ko itong nakatago niyong picture frame. Ang ganda ng asawa mo, JM. Tama ka. Sobrang ganda niya. Na halos ayaw kong ipahawak sa iba. Pero wala Nangaliwa pa rin. But anyway, pass na yun. Huwag mo nilang galawin yan. Tinago talaga ng kapatid kong babae. Anyway, nakapili ka na ba ng kwarto mo? Hindi pa Hanap muna ako. Aalis na sana silang dalawa nang biglang naisip ni Eliza ang nasa larawan. Nga pala JM, may tanong ako. Sino yung ginang malapit sa'yo? Mama mo? Saan? Wala riyan ng mommy ko. Dahil mga sponsor yan ng kasal namin. Lahat yan sila ay kaibigan ng mga magulang namin. Ng aking asawa. Bakit? Naku, wala naman. Nakuha niya lang ang pansin ko Tara na, at gusto ko nang matulog. Nauna nang naglakad si Eliza, kaya nagkibit-balikat na lamang si JM. Pagpasok nila sa napiling silid ng dalaga, ay nagpaalam din kaagad si JM. Ilang saglit pa, dinalaw na rin ang antok si Eliza kaya agad siyang nakatulog. Nagising na lamang siya nang maramdaman ang basa niyang unan. Umiiyak na pala ang dalaga sa di malamang dahilan. Upang malibang, nagdesisyon si Eliza ang linisin ang buong bahay at nagluto na rin siya ng makakain niya.
Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tuwa. Magaan din ang kanyang pakiramdam sa loob ng bahay kahit mag-isa lamang siya. Agad siyang nakaramdam ng pagod matapos ang lahat ng gawain, kaya agad din siyang nakatulog muli. Mabilis ang paglipas ng oras at nagulat na lamang si Eliza nang makita nga madilim na sa labas ng bahay. Mabilis siyang tumayo at hinanap si GM upang magpahatid na rito. Alam niyang pagagalitan siya kapag hindi siya makakauwi agad. JM, saan ka na? Kailangan mo na akong ihatid sa Hindi na natapos ni Eliza ang nasa isip dahil nakita niyang isang babaeng nagluluto sa kusina. Nagkagulatan pa silang dalawa. Sino ka? Bakit narito ka sa bahay ni JM? Who am I? Ikaw ang sinong, miss? Paano ka nakapasok rito? At saan ka natutulog? Sorry miss. Kapatid ka pala ni JM. Kakilala lamang ko ng kuya mo. Tulog ba si JM? Kailangan niya na kasi kong ihatid sa amin eh. Oh my goodness. Ha? Bakit miss? May problema ba? May nangyari ba? Kaya pala familiar ka sa akin. Nagkita na ba tayo somewhere? You look familiar kasi. Pero, parang kailang ata tayo nagkita, no? Ang gulo. Pero sure ako, familiar yung mukha mo. Anyway, nasa kwarto si kuya at tulog din katulad mo. Nauna yung dumating kasi sa akin. Iisipin ko sanang new girl ka ni kuya eh. Pero sure akong hindi. Hindi na nga pinansin ni Eliza ang sinabi ng babae at basta na lamang siyang tumakbo papunta sa silid ni JM. Pagpasok niya sa kwarto, napatili pa siya dahil nakita niyang naka-boxer brief lamang ang binata at wala itong kumot sa katawan. Bakit? May sunog ba? May magnanakaw? Eliza, anong nangyari? Gulat ring wika ni JM at basta na lamang tumayo, sabay hablot ng lampshade na nasa tabi ng kanyang kama. Magdamit ka nga! Bakit kinakaw, Adrian? Goodness, akala ko kung ano na eh. Kaya ako ba sumisigaw dyan dahil dito? Normal lang to, lalo pat kwarto ko to. At bakit ka narito sa kwarto ko? Agad na mula ang pisngi ni Eliza dahil sa hiyang nararamdaman. Pakiramdam niya'y berhin pa siya kahit alam niya naman na sanay na siyang makakita ng katawan lalo na sa mga lalaki. Kasi sabi ng kapatid mo, narito ka raw sa silid mo, natutulog. Kailangan mo na akong ibalik kay Tita Tonet, JM. What? My sister is here? Ano naman ang nakain nun at bigla-bigla na lamang naparito? Hindi na yun mahalaga, JM. Ibalik mo na ako sa amin. Later. At kagigising lang natin, oh. Baba ka muna at magbibihis ako. Susunod din ako agad. Wala nang nagawa si Eliza kundi ang lumabas ng silid at dumiretso sa kusina. Nakita niya pa ang babaeng kapatid ni JM na ngingiti-ngiti habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam tuloy ni Eliza, may alam to tungkol sa hubad nitong kapatid pero hindi man lamang siya binalaan. Maya-maya pa'y bumaba na rin si JM at agad itong kinausap ang kapatid na babae. Habang nagbabangay ng dalawa, tahimik lamang si Eliza sa kanilang harapan. Hanggang sa tumikhim siya, kaya natigil ang bangay nito. Pwede bang mamaya na kayo mag-away? Kailangan ko na kasi talagang umuwi. Oo nga kuya, saan mo man nahanap tong magandang dilag na to? At mukhang pagagalitan ka talaga kung hindi siya makauwi agad. Shut up sis, umalis ka na. At huwag kang basta-basta pumasok rito sa bahay ko. Para kang magnanakaw eh. Napailing na lamang ang babae at aalis na sana nang biglang tumigil sa gilid ni Eliza, sabay bulong. Welcome to the family, sis. Ikaw lang ang dinala ni kuya rito mula nang mawala si ate. I know, special ka sa kanya. Kaya magkita tayo muli ha. Good luck! Oy, anong pinagsasabi mo sa kanya babae ha? Umuwi ka na sa bahay. Natawa na lamang ang babae at patakbong lumabas ng bahay. Napailing naman si JM, ngunit agad tong napatigil ang makita ang ngingiti-ngiting si Eliza. Why are you happy? Kanina lamang problemado ka. Ha? Wala.
Tara na, at malayo pang biyahe. Naisin ko mang huwag ka munang iuwi sa inyo. Ngunit may usapan kami ng tita mo. Sana makalabas ka na sa lugar na yon sa lalong madaling panahon bago pa maging huli ang lahat. Nakaramdam ng lungkot si Eliza dahil alam niyang tamang sinabi ni JM. Ngunit mapait siyang ngumiti dahil imposible nang makalaya siya sa ganung buhay. Tahimik lamang silang nasa biyahe hanggang sa marating na nga nilang lugar. Kitang-kita ni JM ang pangangatog ng tuhod ni Eliza nang magtamang mga mata nito sa ginang. Agad niya hinawakan ni JM ang kamay ng dalaga kaya nakapatingin to sa kanya. Salamat, JM. Pinaramdam mo sa akin ang pakaramdam na mamuhay ng normal. Hayaan mo at gagawin ko ang lahat upang makumbinsi ko na si tita. Natitigil na ako sa gantong trabaho. Tuluyan ang binawi ni Eliza ang kanyang kamay at bumaba na rin siya ng sasakyan. Parang sumikip ang puso ng binatang balo nang makita niyang paglayo ng dalaga sa kanya. Nais niyang sundan si Eliza, ngunit pakiramdam niya ay sobrang layo nito sa kanya. Samantalang si Eliza naman ay lihim na nagdasal na sana'y huwag munang umalis si JM hanggat masiguro niyang ligtas siya sa nanggagaliitin niyang tiyahin. Ngunit laking gulat ni Eliza nang hawakan siya ng mahigpit ng ginang at nanilisik ang mga mata nito. Bakit ang tagalin niyo ha? Alam mo bang marami ng customer na naghahanap sa'yo rito? Ako ba'y pinaglololoko mo ni Eliza? Harapin mo ang mga customer sa loob. Tita Toneth, pagod ho ako. Mukhang hindi pa po kahin ang katawan ko. Tumahimik ka at huwag mo kong ipahiya sa loob. Pasok! Wala nang nagawa si Eliza kundi ang lumingon ng huling beses kay JM bago pumasok sa loob. Naiyak pa si Eliza dahil naninibago ang kanyang katawan, lalo pat mahabang oras silang kanyang pahinga sa bahay ni JM. Samantalang si JM naman ay naikuyom na lamang mga palad dahil sa inis at awang nararamdaman para dito. Nagagalit siya sa tiyahin ni Eliza dahil wala itong awa para sa pamangkin nito mismo. At naaawa rin siya kay Eliza lalo pat wala itong kalaban-laban sa ginang. Huli na para mag-isip si JM ng mabuti dahil nakababa na siya ng sasakyan at agad pumasok sa loob ng beer house. Nakita niyang nakayuko lamang si Eliza habang hinihimas-himas ng ibang kalalakihan ng makinis at maputi nitong paa. Parang bulkang pumutok si JM at bigla na lamang hinawi ang mga lalaki at agad hinawakan sa kamay si Eliza. JM, anong ginagawa mo? Akala ko umalis ka na. Hindi ako alis rito hanggat hindi ka kasama. Nasaan ang tiyahin mo? At ano na naman tong ginagawa mo, iho? Alam mo, pangalawang beses mo na akong pinahiya sa mga customers ko. Sumusobra ka na. I will protect Eliza at all cost. Kaya sabihin mo sa akin kung magkano siya upang makalayo na siya sa'yo. Amba, mahal yung pamangkin ko, iho. Lalo pat pinipilahan niyan dito. Pero sige, dahil mapilit ka at kailangan ko rin naman ng pera. Bilhin mo siya ng 1 milyon. Kaya mo? Agad nang kumuha ng cheque si JM sa kaning pitaka at mabilis yung binigay sa ginang. Tahimik na umiiyak si Eliza sa kaning tabi at hindi niya ito binibitawan. Siguro naman, bibitawan mo ng pamangkin mo at titigilin mo ng pagpapahirap sa kanya. Maganda ka, Eliza. Dahil isasama kita pabalik ng syudad. Ilalayo ko ta sa impyernong buhay na to. Tumango lamang ang dalaga habang tawa naman ang tawa ang ginang. Tuwang-tuwa ito habang hinahalikan ng tseke. Mas lalo tuloy naiyak ang dalaga dahil buong akala niya mahal siya ng tiyahin ngunit pera pa rin pala ang nasa isip nito. Nasa kanyang silid na si Eliza at pinili na lamang niyang mga gamit na kanyang dadalhin pabalik kay JM. Umaasa pa rin siyang pipigilan siya ng ginang at magdedesisyon itong tumigil na sa kanilang negosyo at mamukay na lamang sila ng tahimik. Ngunit nalungkot si Eliza dahil alam niyang wala ng pag-asa para magbago pa ang ginang, lalo pa tuwang-tuwa pa ito sa perang nakuha galing kay JM. Bababa na sana ang dalaga nang bigla niyang nakita ang kanyang tiyahin pumasok ng kanyang silid. Tita Toneth, hindi ako magpapasalamat sa iyo, Eliza. Utang mo sa akin ang buhay mo.
Kaya kung ano man ang magiging trabaho mo sa syudad, ay huwag mong kalimutang magpadala sa akin. Kulang pang 1,000,000 nakikitain ko sana sa mga susunod pang taon. Ngayon, kung tinuturing mo pa rin akong pamilya, ay susundin mo ang utos ko. Ayoko hong iwan ka rito, tita. Pero pagod na ho ako sa trabaho ko rito araw-araw. Simula nang ipasok mo ako rito bilang bayarang babae, hindi na ako nakaramdam ng kalinisan. Pakiramdam ko sobrang dumi ko na. Buong pagkatao ko, inalay ko sa iyo matuwa lamang kayo sa akin. Dahil ikaw na lang ang pamilyang meron ako, tita. Pero wag ho kayo mag-alala. Bibisitahin ko kayo rito. Hindi mo na ako dapat isipin pa. Pera lang naman ang kailangan ko sa iyo eh. At kaya kong maghanap ng ibang babae para dito sa negosyo ko. Bumaba ka na. Huminga na lamang ng malalim si Eliza at tumango na lamang sa ginang. Naisin man niyang yakapin to, pero masyado na itong malayo sa kanya, kahit abot kamay lamang niyang tiyahin. Tahimik silang bumaba at napangiti pa ng tibis si Eliza nang magtamang kanilang mga mata ni JM. Wala nang sinayang na oras ang binatang balo at agad niyang kinuha ang maliit na bag na dala-dala ng dalaga. Pumasok ka na sa sasakyan at kakausapin ko lamang saglit ang tita mo. Tumango lamang dalaga at hindi na lumingon pa sa ginang. Maya-maya pa'y sumunod na nga si JM kay Eliza at nilisan na rin nila ang lugar. Salamat, JM, ha? At pasensya na rin, taladamay ka na naman sa aming dalawa ni tita. Hindi ko alam kung paano ka susuklian. Sobrang bait mo at nagpapasalamat ako na napadpad ka sa lugar namin. Ayoko mang mangialam pero hindi yata kakayanin konsensya kung iwan ka sa lugar na yung Eliza eh. Huwag kang mag-alala at tutulungan kitang makapagsimulang muli. Napangiti pang muli si Eliza at agad pinikit ang mga mata. Magaan ang kanyang pakiramdam sa oras na yun na tila ba isa na siyang ibon na nakawala sa hawla. Hindi tuloy niya nakita ang kakaibang tingin ni JM sa kanya. Agad ring napailing ng ilang beses ang binatang balo upang makapag-focus sa kasada. Pagdating nila ng bahay, ay agad nagpahinga si Eliza at nasa tabi lamang ni si JM. Tahimik siyang pinagmamasdan ng lalaki hanggang sa lumabas na nga ito ng silid. Buo na ang isip ng binatang balo at pinili niyang pagtuunan muna ng pansin ng dalaga bago ang lahat. Cancel all my appointments tomorrow at ikaw na munang bahala sa kumpanya. Kailangan ko lang ng ilang linggo o buwan bago bumalik ng trabaho. May kailangan rin akong gawin, kaya iaasa ko muna sa iyong lahat. Wika ni JM sa kanyang kapatid nang tawagan niya ito. Nang maibaba ang tawag, ay nagdesisyon na rin si JM na magpahinga sa kanyang silid. Kinabukasan, masakit ang kanyang buong katawan sa di malamang dahilan. Pikit mata pa siyang bumaba at dumiretso sa kusina nang makita niyang isang babaeng nakatalikod habang nagluluto. Bigla siyang napangiti nang mapagtantong si Eliza pala ang nasa kanyang kusina. Parang may humaplos sa puso ng binatang balo nang mapagtanto niyang hindi na pala siya nag-iisa sa malaking bahay na yun. Ngunit agad din siyang nag-iwas ng tingin nang makita siya ni Eliza habang nakangiti. Gising ka na pala, JM. Pasensya na ha at pinakailaman ko na naman ang kusina mo. Gusto ko kasing magluto upang makakain tayo agad pagising mo. Don't mention it. Pasensya ka na kung natagalan akong gumising ha. Masakit lang talagang katawan ko eh. Talaga? Halika, upo ka muna. Agad sumunod si JM dahil akala niya kakain na sila. Ngunit napasinghap siya nang maramdaman ng mainit na palad ng dalaga na humaplos sa kanyang balikat. Dito bang masakit? Ganito ang ginagawa ko kay Tita Tonet kapag masyadong siyang pagod sa bahay Okay ba? Oo. Salamat pero okay na ako. Biglang natigilan si Eliza at agad na pagtanto ang lahat. Tila nagkahayaan pa silang dalawa kaya agad umupo si Eliza sa harap ng lalaki. Pasensya na nasanay lamang ako kay tita. Kain na pala tayo. Sige. Nag-leave nga muna pala ako sa trabaho upang may pasyal ka sa buong syudad. Kaya hawak nating 2 oras ngayon. Salamat nga pala sa pagkain. Tahimik na inihanda ni Eliza ang pagkain habang nakatingin naman sa kanya si JM.
Para silang bagong mag-asawa kung titingnan sa oras na yon dahil nagkahiyaan pa sila. Ilang sandali pa'y natapos na rin sila sa kusina at agad rin silang naghanda upang makaalis na ng bahay. Ilang oras ang lumipas at nasa mall na nga si JM at Eliza at tuwang-tuwa pa ang dalaga sa magagandang tanawin na nakikita niya sa lugar. Thank you, JM. Hindi ko pa naranasan ang lahat ng to, kaya maraming salamat talaga. Sige lang, magsaya ka lang at narito lamang ako sa tabi mo. Masayang masaya si JM nang makita niyang masaya ang dalaga. Tila bumalik to sa pagkabata at ngayon lamang nakalabas ng bahay. Namasyal pa sila sa palaruan ng mga dalaga at binata. Hanggang sa makaramdam sila ng pagod. Umuwi rin sila agad matapos kumain sa mall. Mabilis ang paglipas ng araw at linggo. Halos malibot na ng dalawa ang buong syudad at nakikilala na rin ng dalawa ang bawat isa. Nagulat pa si Eliza nang malaman niyang isang CEO pala ng kumpanya si JM. Nakaramdam siya ng hiya, lalo pat napakatawid ng buhay nito. Ngunit pinaramdam ni JM na hindi hadlang kanilang estado sa buhay dahil para kay JM, pantay lamang sila. Habang nag-e-enjoy ang dalawa sa mga nakalipas na buwan, hindi na malay ni JM na nahuhulog na pala ang kanyang loob kay Eliza. Napakasimpleng babae ni Eliza na kahit sino ay mahuhulog rito. Ngunit ang problema ni JM ay hindi niya alam kung paano ito aminin sa dalaga. Hanggang sa isang araw, nasa beach silang dalawa at agad nagtagpo ang kanyang kilay nang makita si Eliza ang makausap at nakikipagtawanan na sa iba. Eliza, sino yung kausap mo? JM, si Nash pala. Nakilala ko lang siya kanina. Andun sila sa kabilang table. I'm Nash pare. Mukhang kilala rin kita. Bakit bang daming familiar na tao ngayon rito? Pati itong si Miss Eliza ay sobrang familiar din sa akin. I'm James McKinley at hindi ka familiar sa akin. Sabi na nga ba? Kilala kita, dude. Wait, tawagin ko si mommy. Puno ng pagtataka ang mukha ni JM at Eliza, pero tahimik pa rin silang dalawa na naghihintay sa bago nilang kakilala. Hindi ka dapat nakipag-usap basta sa kahit na sino, Eliza. Hindi mo kilalang mga tao rito at kunong klase sila. Mabait naman siya, JM. Tsaka magaan ang loob ko sa kanya. Mararamdaman ko naman kung masamang taong kausap ko eh. Just listen to me, okay? Makinig ka na lang sa akin bago pa may mangyari sa'yo. Huwag matigas ang ulo mo, please lang. May problema ba, JM? Bakit bigla ka nilang nagagalit dyan? Nakipag-usap lang naman ako ah. Exactly. Nakipag-usap ka sa taong hindi natin kilala. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ay, umalis na nga tayo rito. Ramdam ni Eliza ang mainit ang ulo ng kanyang kasama. Kaya nagdesisyon na lamang siyang sumunod rito at hindi na makipagtigasan pa. Nakaramdam din siya ng panghihinayang kay Nash dahil gusto niya pa itong makausap. Pagdating nila sa bahay, tahimik na naghanda si Eliza ng pagkain nilang dalawa ni JM. Ngunit nagtaka ang dalaga dahil hindi bumababa ang binata para saluhan siya. Naisip niyang baka pagod lang to, kaya hinayaan niya na lamang muna at mag-isang kumain sa pagkainan. Ngunit mabilis lumipas ang araw at umabot ng isang linggo ang pananahimik at malamig na pakikitungo ni JM sa kanya. Parang piniga ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay unti-unting lumalayo sa kanya ang lalaking tangi niyang kakampi. Halos mabaliw na si Eliza sa pag-iisip kung ano nga bang nagawa niyang kasalanan. Samantalang si JM naman ay hindi na rin maintindihan ng sarili dahil nahihiya at naiinis pa rin siya kay Eliza dahil sa pakikipag-usap nito sa ibang lalaki. Am I jealous? Pero hindi ko siya girlfriend for goodness sake. Ano naman kung makipag-usap siya sa iba? Wala ka na ron, JM. At ano naman kung may nararamdaman ka sa kanya? Hindi niya naman to alam eh. Agad na batukan ni JM ang kanyang sarili. Isang linggo pang lumipas at nagdesisyon si JM na kausapin si Eliza. Nais niyang aminin dito ang totoo niyang nararamdaman kahit wala siyang kasiguraduhan kung tatanggapin siya nito. Pagbaba niya ng silid, ay napangiti siyang makita si Eliza na nakaupo sa sala
Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ay agad na wala ang kanyang ngiti dahil nakita niyang may hawak tong bag. Saan ka pupunta? Aalis ka ba? Kahapon pa ako naghihintay, JM, na matsyampuhan ka. Nais kong magpaalam sana sa'yo. Aalis na ako rito sa bahay mo at maghahanap na rin ako ng trabaho. Tama na sigurong ilang linggo at buwan kong pananatili dito sa bahay mo. Pero hindi kita pinapaalis, Eliza. Masaya akong narito ka. Kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong paa, JM. Ayokong umasa na lang sa'yo. Dahil alam ko at ramdam kong nabibigatan ka na sa akin. What? No, hindi. Kahit kailan ay hindi ko iniisip yan. Pwede bang huwag ka na munang umalis? Nasanay na akong narito sa bahay ko eh. Nasanay ka na? Eh bakit 2 linggo mo na akong hindi pinapansin? Wala naman akong maisip na dahilan kung bakit bigla ka nilang lumayo sa akin eh. Pera na lang kung nabibigatan ka na sa akin. Dahil alam ko naman na wala kang responsibilidad sa akin eh. Hindi totoo yan, Eliza. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganto. Pero isa lang alam ko. Ayokong umalis ka o lumayo sa tabi ko. Sorry, JM. Pero ayokong ipagsiksikan ng sarili ko sa taong pakiramdam ko. Hindi na masaya sa akin. Ngunit labis pa rin ako nagpapasalamat sa'yo. Dahil ikaw lang ang tanging taong tumulong sa akin. At inilayo ko sa dati kong nakasanayang buhay. Paalam. Tumalikod na si Eliza at buo na ang loob para lumabas ng bahay. Ngunit nakailang lakad pa lang siya ay agad siyang natigilan. Hindi dahil nagbago ang kanyang isipan, kundi dahil sa higpit ng yakap ni JM sa kanyang likuran. Tila tumigil ang oras ni Eliza sa umagang yun at nabingi na rin ang kanyang tenga dahil sa lakas ng tigbok ng kanyang puso. Mainit at mahigpit ang mga yakap ni JM kaya halos hindi siya makapagsalita o makagalaw man lang. Huwag kang alis. Huwag mo akong iwan, Eliza. Ikaw lang nagpapabago ng buhay ko. Hindi ko lubos maisip na matututunan ko muling umiti at maging masaya kasama ka. Kaya please, huwag mo akong iwan. Ayoko mang magmahal muli pero puso ko nang nagdikta at nagsabing mahal kita. Tama ang narinig mo, Eliza. Mahal na kita at nagsiselos ako kay Nash. Nagsiselos ako at hindi ko alam kung paano to sabihin sa'yo. Tulala lamang si Eliza habang nakikinig kay JM. Halos hindi pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi nito, lalo pat hindi niya lubos akalain na may nararamdaman na pala to sa kanya. Pero JM, magaan lang ang loob ko kay Nash at wala kang dapat ikabahala. Tsaka, paano mo ako natutunang mahalin? Kung alam mo kung saan ako galing at atong klaseng babae ako. Marumi ako, JM. Sobrang dumi kong babae. Ang isang tulad ko'y wala ng karapatang magmahal o ligawan ng kahit sino. Lalo pat isa akong bayarang babae. I don't care, Eliza. Wala akong pakialam kung ilan o sinong nakagalaw sa'yo. Para sa akin, ginagawa mo lang trabaho mo para makatulong ko sa tiyahin mo. Kung wala ka pang nararamdaman sa akin ngayon, huwag mo pa rin akong iwan. Gagawin kong lahat para mahulog ang loob mo sa akin at mahalin mo rin ako. Biglang tumulo ang luha ni Eliza sa kanyang mga mata at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni JM hanggang sa bitawan siya nito. Hindi ako ang babaeng para sa JM. At kahit sabihin ko sa iyo ngayon ang tunay kong nararamdaman, baliwala pa rin to dahil hindi yun importante. Kung papayagan tayo ng panahong magkakilalang muli, nais kong maging malinis muna bago hangarin ng isang tulad mo. I'm sorry. Dahan-dahang umatras si Eliza, ngunit agad siyang nahawakan ng lalaki sa kamay at walang pagdadalawang isip na sinakop ang kanyang labi. Napasinghap na lamang si Eliza nang maramdaman ng mainit at malambot na labi ni JM. Kusang pumikit ang mga mata ng dalaga, tulad ng ginawa ng binatang balo. Doon na pagtanto ng dalawa na parehas silang mahal ang isa't isa kahit pa ayaw aminin ni Eliza. Umabot pa ng 1 minuto ang kanilang halikan nang kusang bumitaw si JM at agad na pinagdikit ang kanilang mga noo. Hindi ako papayag na umalis ka sa poder ko, Eliza. Lalo na ngayong mahal na kita.
At alam ko at ramdam ko na ganun ka rin sa akin. Aminin mo man o hindi. Dito ka lang at akin ka lang. Iyon ang huling sinabi ni JM bago muling sinakop ang labi ni Eliza at agad na kinarga ang dalaga na parang bagong kasal. Hindi rin nanlaban ang dalaga at sinagot pa ang bawat halik at napayaka pa siya kay JM hanggang sa makapasok sila sa isang silid. JM, sigurado ka ba? Alam mong hindi na ako birhen. Sigurado na ako, Eliza. Kung maaari, bubuntisin na kita bago pa kasalan upang hindi ka na makaalis o makalayo pa sa akin. Napangiti na lamang si Eliza at muling nagtagpo ang kanilang mga labi ng binatang balo. Hindi pinutol ni JM ang kanilang halikan kahit isa-isa niyang tinanggal ang damit ng babae. Natigil pa siya nang tumambad sa kanyang malulusog na bundok ni Eliza. Kaya palang daming nahuhumaling sa'yo, sweetheart. Ang lulusog ng dibdib mo. Wika ni JM at agad sinakop at nilaro ang bulubunduki ng dalaga. Halos masabunutan naman ni Eliza ang binatang balo sa sarap na kanyang nadarama. Nang magsawa, bumaba si JM sa paanan ni Eliza, ngunit mabilis tong napigilan ng dalaga. Ako na. Hindi ko pa nasubukang maglaro. Kaya hayaan mong ako magpapasayo ngayon, JM. Hindi na niya hinintay na sumagot pa ang lalaki at agad silang nagpalit ng pwesto. Napasingha pa ang binata nang sakupin ni Eliza ang kanyang galit na alaga gamit ang bibig nito. Kung ano-ano na rin ang nasasabi ng lalaki, lalo na nang binilisan ni Eliza ang ginagawa. Hindi na mapigilan ng binata ang kanyang sarili at agad pinahiga sa kama si Eliza. Binilisan na nga ni JM ang kanyang galaw sa ibabaw ng babae. Halos masira na rin ang kama dahil sa lakas ang pagbayo ng binatang balo. Napapikit na lamang si Eliza at sa unang pagkakataon, nasasarapan siya sa lalaking gumalaw sa kanya. Ilang saglit pa, sabay nilang narating ang langit at kapos sila nakahiga habang pinagmamasdan ang isa't isa. Please, marry me, Eliza. Gusto kitang pakasalan sa lalong madaling panahon. Ha? Hindi ba masyadong mabilis, JM? Tsaka, paano ang tita Toneth ko? Nais siyang magtrabaho muna ako para mabigyan ko siya ng pera. Money is not a problem with me, love. Alam naman natin yun. At alam din natin na yun lang ang kasiyahan ng tiyahin mo. Just say yes at pakakasalan kita agad. Saka nakataligawan kapag tapos na tayong ikasal. Dahil araw-araw naman kitang liligawan kahit mag-asawa na tayo. Parang nakikiliti si Eliza sa kilig kaya kagat labi siyang tumango. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Opo, mister. Pero kailangan ko munang pumunta sa doktor upang magpa-check up. Kailangan ko munang maging malinis bago magpakasal sa'yo. Walang bawian ha? Natawa na lamang dalaga at agad napahiyaw nang biglang pumaibabaw sa kanyang binatang balo. Kakatapos lamang nila, ngunit halos hindi na uubusan ng enerhiya si JM dahil sumisid na naman to sa paanan ni Eliza. Kinabukasan, bumisita sila sa isang gynecology at nagpatingin si Eliza. Nagulat pa sila JM nang malamang malinis at walang sakit. Bumisita rin sila sa ibang doktor pero ganoon pa rin ang resulta. Naiiyak na lamang si Eliza habang yakap-yakap ni JM. Agad nilang plinano ang kasal at namanhikan pa si JM sa tiyahin ni Eliza. Tuwang-tuwa naman ang ginang dahil nakatanggap muli siya ng pera galing kay JM at walang alam rito si Eliza. Huwag na huwag mong ipaalam sa pamangkin ko ha. Dahil sa oras na ipapaalam mong nagpapabayag kang muli sa akin, ay babawiin ko siya sa'yo at all cost. That will never happen. Pabayaan mo na si Eliza at huwag na huwag mo na kaming guguluhin. Matapos mamanhikan si JM, ay umalis na nga rin sila ni Eliza at dumaretso na sa bahay na pagmamayari ng magulang niya. Agad pinakilala ni JM si Eliza sa kanyang mga magulang. Nagtaka pa si JM dahil titig na titig ang kanyang ina kay Eliza na para bang kinikilala niya itong mabuti. Tahimik naman ang dalaga at nagsasalita lamang kung kinakailangan. I knew it! Sabi na nga ba at special someone ka ng kuya ko eh. Welcome to the family, sis!
Happy for you, bro. Nagkita na kayo, anak? Saan? Sa bahay ni Kuya Mi. Pero hindi pa sila nung time na yon. Dahil torpe tong anak mo. Shut up, sis. Mas lalo lang nahihiya si Liza sa atin dahil sa pinagsasabi mo. Napatawa na lamang lahat at agad ding nakuha ni Eliza ang loob ng pamilya ni JM. Agad nilang napag-usapan ng kasal at suportado naman ni JM ang kanyang pamilya. Makalipas lamang na 'tong buwang paghahanda ay dumating na rin ang araw ng kasal ng dalawa. Halos mangyak-ngyak pa si Eliza dahil pinaramdam ni JM na hindi siya nag-iisa kahit hindi dumalo ang kanyang tiyahin. Itinuon na lamang ni Eliza ang kanyang atensyon sa mga bisita na wala siyang nakikilala ni isa. Finally, love. We're married. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka sa iisang kwarto. At makabuo agad tayo ng triplets. Baliw, isa lang muna. At hindi ko yata kaya ang 3. Natawa na lamang ang bagong mag-asawa hanggang sa matapos ang kasal at nasa reception area na sila nang dumating ang isang panauhin na magpapabago palalo sa buhay ni Eliza. Mrs. Margaret, glad you came. Of course, iho. Hindi ko pwedeng baliwalain ang invitation letter ng mami mo. Anyway, kahit ninang mo na ako sa unang mong kasal, nais kong sabihin sa iyo na ninang niyo pa rin ako. Hindi na nga natapos ang ginaang balak niyang sabihin dahil natuon ang kanyang atensyon sa tabi ng lalaki, kay Eliza. Nakipagtitigan pa ang milyonaryang ginang kay Eliza at ilang saglit pa, bigla itong umiyak na para bang batang inaapi. Niyakap nito si Eliza habang tulala at nalilito ang mga bisita, lalo na ang bagong mag-asawa. Ma'am, kilala ho ba kita? Salamat ho sa pagpunta sa kasal namin. Anak kita. Sobrang tagal mong nawala pero anak kita, iha. Alam kong anak kita. Talkamukhang kamukha mong asawa ko. At hawig rin kita. Anak, saan ka ba nakatago? At saan ka ba dinalang babaeng nurse na yon? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eliza at kusang tumulo ang kanyang luha. Marami pang sinasabi ang ginang na halos nagpapasinghap sa lahat ng bisita. Hindi agad nakagalaw si Eliza, ngunit kusang gumalaw ang kanyang mga kamay at niyakap ng mahigpit ang ginang. Napuno ng iyakan ng buong lugar na halos umiiyak ng lahat ng bisita habang nakatingin sa kanila. Wala pa ring maintindihan si Eliza, pero isa lamang nasa kanyang isipan. Kailangan niyang makita at makuusap ang tiyahang si Tonet para malaman ang totoo. Matapos ang kasal, pinalipas muna ng milyonaryang ginang ang isang araw bago nila puntahan si Tonet. Doon na pagtanto at nalaman ng lahat na hindi pala tunay na pamangkin si Eliza ng babae dahil ninakaw lamang siya dito sa ospital at nagpakalayo sa syudad. Napagtanto ni Eliza na pinagkaitan siya ng tiyahin na makasama ang tunay niyang pamilya dahil lamang sa kalapastangan nito sa kanya. Dahil sa galit niya, ay siya mismo ang nagpakulong sa ginang sa tulong ng kanyang tunay na ina. Humingi pa ito ng tawad, pero isang malakas na sampal ang nakuha nito galing sa Donya. Halos hindi maubos ang luha ni Eliza habang yakap-yakap siya ng kanyang asawang si JM. Naaawang lalaki sa kanya, lalo pat nakikita niyang paghihirap nito sa kamay ni Tonet. Doon nga nalaman ng lahat, nasanggol pa lamang si Eliza nang bigla itong naglaho at hindi na bumalik. Napag-alaman din ni Eliza na may kapatid siyang lalaki at ito ay si Nash. Doon naintindihan ni Eliza kung bakit magaan ang kanyang loob sa binata kahit unang kita pa lamang nila. Wala nang mahihiling pa si Eliza. Pinagdarasal na lamang niyang maghilom ang sugat sa kanyang puso laban kay Tonet na nagpapanggap na kanyang tiyahin. Ganon din si JM na nakahawak lamang sa kamay ng bagong asawa. Hinihiling niya na sana wag agad mawala sa kanya si Eliza, lalo pat mahal na mahal niyang babae. Hindi lubos maisip ni JM nang magmamahal siyang muli at ang babaeng mamahalin niya ay ang babaeng si Eliza na matagal ang hinahanap ng kanyang ninang Margaret. At makalipas ang isang buwan, nalaman na lamang ng mag-asawa na nagpatiwakalang peking tiyahin ni Eliza dahil hindi nito matanggap ang pagkakakulong nito habang buhay. The End.
Dito na po nagtatapos ang panibagong kwentong handog namin para sa inyo. Muli, this is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat and amping. Alright, mga kakulay, maraming salamat po for listening. Okay, shout out tayo. Shout out to Nancy Pedroso from Jarrow, Leyte. Hello po, thank you so much. Also, shout out to Venus Kelohano from Agusan del Sur. Hello po, maraming salamat. Also, shout out to Yen Koyama from Davao. Hello po, kumusta dyan sa Davao? Also, shout out to A, B, C, D, E, F. Oh my, what a name. From Antipolo City. Hello po, thank you so much for listening. Also, shout out to Virginia Ancheta from Hong Kong. Hello po, maraming salamat. And also, shout out to Arlene from Kapuukan, Leyte. Hello po, oh my gosh, maraming taga Leyte. And also, shout out to Louis Han TV from Bicol. Hello po, maraming salamat. Alright, thank you to our narrator, Regine. And also thank you to my co-author, Rui. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator / writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.